Mabay sa amin, sa pamilya Mateo po, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Kayo po ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa po, Panginoon, narito. Lalo na po ngayon sa panahon na to na maraming kumakalat na sakit, Panginoon, upang kami po makapagpatuloy na maglingkod sa inyo, Panginoon. Ganon din po kay na Pastor John. Panginoon, dinadalangin po namin na kayo po ang magbigay ng blessing sa kanila, ang lahat po ng kanilang pangangailangan, physically, financially, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magpuno nito at gamitin niyo po ang mga tao na karapat-dapat upang sila po matulungan, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan. Hallelujah. Ito po ang aming salamat dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, praise God po, no, sa gabing ito. So, ang aaralin po natin ay yung kahalagahan po, no, yung kahalagahan po ng pagbabago na ginagawa po ng Diyos sa atin, no, magpahanggang ngayon po. So, sino po rito yung naniniwala, mga kapatid, na ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng pagbabago sa buhay niya? Mayroon po ba? Yes. Yes. Naniniwala po tayo, no, na ang Diyos po ay Diyos na patuloy po tita nagbibigay ng pagbabago sa atin. So, nung tayo ay unang mabago, nag-umpisa doon yung buhay Kristiyano, tita. No? Hindi nagtapos, no, sa pagiging born again, kundi sabi ng Biblia, nagpapatuloy. No? So, alamin natin sa Biblia, no, na paano ba natin malalaman na tayo ay nasa status na tayo ay patuloy na binabago ng Diyos. No? Basahin natin, bro, yung Romans 5. So, ito yung mababasa natin sa Romans 5. Mula verse 1. Okay, basahin natin to. No? Romans chapter 5, mula verse 1. At ang sabi po rito, yaman nga na mga inaaring ganap, tita? Naaring ganap Opo. sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Verse 2 po. Sa pamagitan naman niya, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo Tama. sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. So, ito po yung ito po yung basic doctrine, no, ng tinatawag na justification, na ang isa pong Kristiyano po ay pinatawad na sa kasalanan. Kasi sabi ng Biblia sa atin, kapag tayo ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus, ang sabi, mayroon na tayong kapayapaan galing sa Diyos, no? Kaya yung kapayapaan na yan, sabi ng Biblia sa atin, yan yung katiyakan na binibigyan tayo ng Diyos ng access, no? 'Di ba yung salitang access, basta Tagalog yan, no? Pagpasok, sabi ng Bible, no? Meron tayong access sa sinasabing luklukan ng awa, no? Alam niyo ho ba sa Biblia po, no, yung 'di ba bro, naalala mo yung Ark of the Covenant, 'di ba? Doon inilalagay yung nandoon yung 10 utos sa days yung batas ng Diyos, no, doon inilagay ni Moises doon sa tinatawag na Ark, no? Ark of the Covenant. Pero ang kakaiba, yung ipinangtakip doon sa 10 utos, ang tawag ng Israel doon ay luklukan ng awa. So kung titingnan nyo na doon pa lang sa matandang tipan, makikita nyo na ang bida talaga ay biyaya ng Diyos. Kahit noong panahon ng lumang tipan. No? Kasi yung ipinangtakip sa batas ng Diyos ay yung sinasabi na luklukan ng awa. Kaya po ang sabi ng Bible sa atin, nakasulat na ang kailangan talaga ng tao para tayo ay mapatawad at mabago ay tanggapin natin yung biyaya ng Diyos, yung kanyang habag, no? So, ang sabi ng Biblia, sa pakikipag-isa natin kay Kristo ay mayroon tayong access by faith, no? Dito sa grace na ito, at ang sabi ng Biblia, sa biyayang ito, namamalagi tayo. Pansinin niyo yung salita, mga kapatid, no? Into this grace, we stand. So, hindi ano yon, mga kapatid, no? Hindi yung salita na magaan, no? Sabi ni Pablo, dito tayo tumatayo. Yan ang sabi niya, di ba? Sa biyayang ito, dito tayo nakatayo. Ibig sabihin, kung hindi ka nakatayo sa biyaya ng Diyos, paano yan, bro? Kung ang pundasyon mo hindi sa biyaya ng Diyos, Babagsak ka. ibig sabihin kung sa human will lang, sa kalooban mo lang, kaya ka naging Kristiyano dahil lang sa hindi mananatiling nakatayo. tama, shakeable. No? Mauuga. Ibig sabihin, mga kapatid, walang pundasyon. No? So, yan yung sinasabi natin, no? Ito, sabi ko pa, unshakable. Tama, unshakable. So, Firm. tama, matatag. Kasi kailangan talaga sa umpisa pa lang, matatag na yung
pamumuhay Kristiyano natin. No? Meron na tayong pundasyon. Yun yung mahalaga mga kapatid. No? So, alam natin no, sa iglesia, marami sa panahon natin mga kapatid no, na walang pundasyon. No? Maraming, ang ano ngayon, kasi ang uso kasi ngayon, churchanity. No? Ang akala ng mga tao, basta may church ka, basta sa tingin mo active ka, sa tingin mo sig ka. Parang ganun no? So, parang ganito, being religious, being in the church, okay na. Pero ang sabi ng Bible sa atin, kailangan may foundation. So ano yung foundation? Ang sabi, kailangan tayo unang-una, pinatawad na tayo ng Diyos. Tayo ay mayroon ng pakikipag-isa kay Kristo. Handa tayo sumunod sa kalooban niya. Kaya nga kanina, no, narinig ko sa radyo kay si Pastor Bansuelo sa DCAS, sabi niya, maraming Kristiyano ngayon, in their terms, nagsiserve, bro. In their terms. Ibig sabihin, Gusto niya. taong nasusunod. Di ba, no? So maraming paglilingkod na tao ang nasusunod, no? Programa ng tao, sistema ng tao, parang ganyan, ano? Ministry na nakakasabik sa tao. Kaya sabi nga mayroong hindi naman sa pagiging konserbatibo to, no? May isang pastor nagsabi, itigil niyo muna yung parang church na pa disco-disco, ilagay niyo ang pulpito sa gitna, buksan niyo ang Biblia, magtalaga kayo ng isang lalaking mangangaral at makikinig kami. So ibig sabihin, kailangan marinig talaga ang salita ng Diyos. No? Hindi pwedeng Kristyanismo lang na maraming gimmick, no, pero walang foundation. Kaya po ang turo sa atin, mga kapatid, no, ang sabi, sa mga nakipag-isa na kay Kristo, mayroon na tayong kapanatagan. Kasi ang sabi, pinatatawad tayo. Tayo ay, sabi nga po ng Bible ang nakasulat, inaaring ganap tayo sa pananampalataya. Justification ang tawag doon. So mga kapatid, ito yung umpisa para lumago ang tao. No? Ikaw ay pinatawad, alam mo sa sarili mo na pinatawad ka na, may gabay ka na ng Holy Spirit, at ang sabi, na mamalagi tayo sa biyaya ng Diyos. So mahalaga po bang biyaya ng Diyos? Mahalaga po. No? Hindi po ito bagay na akala nila ay tinitake for granted ng mga Christians. No? Kasi marami nagsasabi, bro, yung mga yung mga conservative dyan, di ba, no? Pa-save, no? Bakit puro grace? Napaka-spiritual naman. Pwede naman nating pwede naman tayong di ba? Parang yung minsan tumikim-tikim ng bawal, di ba? Parang ganyan, minsan lang naman to, parang ganyan. Kasi nga sa Biblia may turo sa atin, no? Kapag nasa Diyos na kasi tayo, sabi nga ng Biblia sa atin, kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga sa atin. Yun ang totoo, no? Totoo na tayo ay nasa mundo, hindi naman natin inaalis yung paa natin sa mundo, eh. Di ba? Si Kristo nga nasa mundo, eh. Nung panahon niya, tama ba? Nakihalubilo sa atin. Pero anong pakay niya, mga kapatid? Anong pakay niya? Iligtas ang mga makasalanan. Ganun po yun, So, sa Biblia po nakasulat, kailangan tayong mga sinners, ma-convert tayo, kasi kung hindi tayo mako-convert, ano bro mangyari? pag hindi mababago ang isang makasalanan, hindi tayo mahihiwalay sa Diyos. Mahihiwalay sa Diyos, tama. So, yun ang problema, mga kapatid, no? Kailangan maibalik tayo sa Diyos. Kaya po, nandyan ang Kristo para ibalik tayo sa Diyos. Ito sabi ng Bible sa paglago, mga kapatid. Basahin natin yung Romans 5, muli verse 3. Tingnan natin. Okay. Anong sabi dyan, mga kapatid? May puntos ka ba dyan? Hindi, wala. Okay, sige. Ano pong sabi sa verse 3? Not only that. Okay. English. Opo. Sige, Daisy. Ano today's? Nakita? At hindi lamang gayon, Kundi, naman nang nagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. at At ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. at verse 5 dita? At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So ito lang, mga kapatid, gusto ko lang pong i-emphasize tong yung ito mga kapatid, yung progress kung papaano tayo nakaka-survive, no, sa mundo na ito, no? Kasi hindi naman tayo hiniwalay sa mundo for the sake na maging self-righteous tayo, no? Hiniwalay tayo sa mundo kasi kailangan tayo ang maging role model. Kasi ang sabi ni Kristo sa atin noon, naalala ko nung siya ay nangangaral pa, ipahayag niyo, sabi niya, ang isang liwanag, sabi niya, ang isang ilawan, hindi ito naitatago.
So kung tayo ay pinatuwid na ng Diyos, no, binigyan niya tayo ng righteousness sa kanyang grace. No? Ibig sabihin po, yung pagiging kasi matuwid, biyaya ng Diyos yan. So sabi ng Biblia sa atin, may nakasulat po, kukontra na ang mundo sa atin eh. Kasi kapag nag-umpisa na tayong sumunod sa Panginoong Jesucristo, no, bigyang diin yung kanyang katuwiran, alam natin, may kapighatian na darating. No? Ibig sabihin mga kapatid, nandiyan na yung opposition na hindi, sabi nga, expect natin yan na kapag gusto nating sumunod ng seryoso sa Panginoong Hesus, makakaranas ang isang Kristiyano ng persecution, tribulation. Paniniwala ko yun mga kapatid no, na ang isang Christians, mararanasan mo talagang mapighati ka, dadaan ka sa trials kasi gusto mong sumunod sa Panginoon eh, 'di ba? At ang mundo na to, alam natin na hindi ganoon, 'di ba? Kasi alam natin ang mundo, kailangan pang i-convert din 'to, 'di ba? Kaya nga may sinasabi sa Biblia na babaguhin ang mundo eh. Kaya nga may pangako ang Diyos na lilikha ako ng bagong langit at bagong lupa. So kung itong mundo na to, eto mga kapatid, kung kailangan pala na i-reforma lang, di dapat bro ilang dekada lang matitino na ang mga tao. Hindi ganoon ano? Hindi natin marereforma tong mundo. Ang kailangan natin ma-convert ang mundong tumabago talaga, no? Parang tayo din, no? Kaya nga ganito, ang lipunan hindi mo mababago din 'yan. Mga kapatid, no? Ang challenge sa atin, mabago yung puso ng mga tao. Maaring makaapekto sa lipunan 'yon. Pero kung babaguhin mo lang ang sistema ng lipunan, malabo 'yon. Kasi naghahari ang kasalanan sa mundo na 'to. 'Yun ang totoo, no? Kaya ang sabi sa atin ng Biblia, kapag naging Kristiyano tayo, expect na may kapighatian kasi mag-o-oppose ang mga tao sa iyo. Ganun 'yun, no? Deep inside nga may lumalaban din sa kalooban mo pag ikaw ay totoong Kristiyano. Totoo ba mga kapatid yung sinasabi ko? Di ba no, tita? Mayroon ka pang old nature na lumalaban sa di ba? Sa faith na nasa iyo eh. Ganun eh. Di ba minsan gusto mong magbasa ng Bible, di ba? Pero yung makatao mong kalikasan sinasabi, mag-cellphone ka na lang. Di ba? Di ba no? Kung sa'yo nga may lumalaban, di ba, may nag-o-oppose sa mga bagay ng Diyos, ano pa sa labas? Sa external tita, di ba? Nandiyan yung kukontra ang asawa mo, kukontra ang anak mo, kung yung sarili mo, kinukontra din yung isang sarili mo, di ba? Lalo na yung iba. Kaya ang sabi ng Biblia sa atin, ine-expect natin, anong sabi ng Bible, na dadaan tayo sa tribulation, ano pong sabi? At itong tribulation na, ang sabi ng Bible, itong tribulation na ito, hindi ibig sabihin na para malugmok tayo, kundi ang sabi, gumagawa ito para tayo ay magtiyaga, magkaroon tayo ng pasensya, no? Magkaroon tayo ng pagtitiyaga sa Christian faith. Kaya ang Christian faith, mga kapatid, ako, naniniwala ako, no? Sinatyaga. Tiyagain mo talaga. Ganun, no? Hindi pwedeng, ka rito, lalambot-lambot, no? Pag sumunod ka sa Panginoon. Kasi ako, hindi ko kayang i-level yung sarili ko kay Pedro mo, no? Yung mga unang Kristiyano, tita, pinagpapatay sila dahil sa pananampalataya, di ba? So, may magtatanong sa akin, pastor, ngayon siguro wala na nagpe-persecute sa Christians, di ba? Yung mga born-again Christians, siguro wala na. Kasi lahat ng bansa nakakarinig na kay Jesus eh. Mga kapatid, hindi totoo yon. Sa Nigeria lang, tita, sinusunog ang mga church. Marami pa rin Kristiyano ang pinapatay, di ba? Dito sa bansang ito, malaya tayo kasi maraming Kristiyano dito. Or traditionally, Roman Catholic ang mga tao. No? So, ang opposition lang sa doktrina, no? Pero hindi naman sinusunog yung simbahan natin, walang ganun, no? Pero sa ibang bansa, tita, di ba, mahirap mangaral. Lalo na po, yung mga kapitbahay nating bansa. Mahirap, tita, no? Tayo lang dito sa Pilipinas, malaya tayong mangaral, pero pagpunta mo na sa sa kapitbahay nating bansa tulad ng Vietnam, makakapangaral ka ba sa labas? Hindi po. Pag pumunta ka ng Thailand, pagtatawanan ka ng mga Buddhist, pumunta ka ng Tibet, pumunta ka ng China, di ba, ng Japan, ang kukonti na ng porsyento ng Kristiyano. So kung titingnan nyo, no, malaki pa yung mission field, mga kapatid, di ba? Kaya po, ang sabi ng Bible sa atin, kailangan, sa panahon na to, bago bumalik si Jesus, ang sabi, kailangan, nandyan yung pagtsatsaga, nandyan yung pagpapatunay, di ba? Nandyan yung pag-asa, kasi hindi tayo pinahihiya niyan, no? So, ito po yung sinasabi, mga kapatid, na imbis na tayo po ay, manglumo, na may mga tao na parang hindi nagpo-progress, di ba? Di ba minsan masakit, tita, na yung faith natin, di ba, umuunlad. Pero nakakalungkot din na yung faith ng kasama mo hindi. Di ba ganun, tita? No?
Na parang ikaw gusto mo disiplinahin ang sarili, di ba? Maging masikap sa paglilingkod sa Diyos. Pero yung nasa bahay nyo, yung mga kasama mo, di ba? Ang hirap, di ba? So kung sa sarili mo ang tahanan di ba? Ang hirap paunlarin ang faith, di ba? Gaano pa kaya kung sa labas, no? Gaano pa kaya ang sistema ng mundo, di ba, tita? So ang hirap, di ba? Kaya salamat sa Diyos kasi ang sabi sa atin, kasama natin ang Diyos para palaguin ang faith na ito kahit sa panahon ng opposition. Ibig sabihin po, kahit na may bagyo, may pagsubok, imbis na hindi ka umunlad, yun pala yung paraan pa ng Diyos, tita, para umunlad tayo, no? Sa panahon ng trials, no? Naniniwala ho ba kayo ron, mga kapatid, no? No? Kumbaga po, ang trials kasi instrumento pala ng Diyos para lalo tayong magtiyaga, magkaroon ng pag-asa. Ganun hindi tayo bibitaw bagkus pa nga uunlad tayo. Kasi paraan ng Diyos yan para mga kapatid, hindi tayo maging lukewarm sa faith natin, no? Naniniwala po ba kayo ron, no? Hindi tayo maging tita? Hindi tayo maging malahininga, no? Oh, yung parang yung parang bang pananampalataya na wariks-wariks lang, di ba, tita? Yung hindi natin ginagawa yun. Hindi. Sara sa Oo. lamig, Sara sa ano ba yun? Sa Init. init. Parang ganon, tita, di ba? Parang Sila sa inis, sa Opo. lamig. Tapos kung saan yung flow ng mundo, Karnal. parang Carnal nandoon pa rin yung pagiging karnal. Ibig sabihin, tita, Carnal. imbis na disiplinahin natin yung sarili natin, di ba, na makasunod talaga sa Word of God. Kumbaga, maraming Kristiyano ngayon na nawala, di ba? Much more, ang hatak ng mundo pa yung mas makapangyarihan kaysa sa Temptation kasi. Opo, maraming, lalo na ngayon sa panahon natin, no? Kaya may sinabi sa atin na itong mga nangyayari na ito ay ang sabi sa atin, I believe mga kapatid na ito ay, sabi po hindi ito inalaw ng Diyos para mag-agree tayo, di ba, sa sistema ng mundo. Kundi ang sabi, ito'y paraan ng Diyos para sa panahon man na mayroong kapigatian, sa panahon na mayroong mga pagsubok sa buhay, ang sabi, tayo ay magtsatsaga, tayo ay magpapatuloy, at para mayroong tayong mapatunayan, God is faithful. Ibig sabihin po, tapat ang Diyos, hindi tayo iniiwan ni pinababayaan man niya. Kaya, ako po, sabi ng Biblia sa atin, eto mga kapatid, babasahin ko lang, ang pagbabago, nararamdaman natin kasi, the more ang testing, the more na mas napapalapit tayo sa Diyos. Yun ang totoo, no? May sinabi si Pablo, bro, sa 2 Korinto, tingnan natin to, no? Yung, to basic teaching to, no? 2 Korinto, basahin natin yung nakasulat sa chapter 4, no? So, tingnan natin. 2 Korinto, chapter 4, okay, basahin natin yung verse 7 hanggang Second verse 10. Yan. Verses 10 to 2 Korinto, chapter 4, verses 7 to 10. Ayan. ngunit taglay namin Tama. ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa Tama. upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Tama. Verse 8. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis. Tama. Nangatitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa. Lupit. Verse 9. Sinuusig, gayon may hindi pinababayaan. Next. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Verse 10. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Ayan bro, maganda ba yung verse na yan? Yung mga verses na yan? Maganda kasi ito puro patungkol sa hindi naman magagandang nangyayari sa buhay sa Kristiyano. Ako, may tanong ako. Ang buhay ba ng Kristiyano lagi masaya? Hindi. Di ba tita, no? Huwag na natin kantahin yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi totoo yun. Di sa spiritual. Oo. Sa sitwasyon hindi. Masaya na yan. oo. Masaya pa rin. Masaya sa spiritual. Masaya, iba kasi yung saya doon sa joy na nararamdaman mo sa loob. Medyo. Okay ka. Kahit may pagsubok, gatagaan ng Lord sa lahat. Yun talagang ibig sabihin ng kantang yun. Siya, gano'n ang dinadanas niya, pero sabi ni Pablo, meron siyang kagalakan sa kanya. Pero Oo. kahit gano'n nangyayari. Tama. Lalo na kung alam mo may pagsubok, ay may pagpaparating ka naman. May biyaya. Eh, biyaya. O tita, totoo yun.
every pagsubok na-overcome natin, may biyayang katapat. Tama yun. Kaya, Nakabangga ka. Huwag tayong, ano yun? Tulad yan. On live tayo doon. Kung tulad yan, no? May nagagawa, ano to, yung pagsubok, error, basta everything mga kapatid na may negative, asahan mo mayroong counterpart na positive yun. Ganun, yun ang totoo, no? Kaya ang mga early Christians po, ang mga unang Kristiyano, magtataka kayo, no? Ang ginamit ng Diyos na paraan para lumaganap, meron akong ginugel, ano ba yung relihiyon na matindi ang persecution? Alam niyo yung lumabas sa Google, mga Christians talaga. Ang Christianity pa rin ang pinipersecute na relihiyon sa mundo, no? Pero dahil sa persecution, dumami. 'Di ba tita, no? Yun ang kakaiba eh. Bakit ang mga unang Kristiyano habang sila ay pinipersecute, no? Inuusig tita, pinapatay, lalong dumadami. No? So ibig sabihin, hindi kayang pigilan, tama, no? Yung faith na nasa mga Kristiyano, totoong faith, tita, no? Kasi hindi kayang pigilan ng kamatayan, ano? Kumbaga po, yung conviction ng Diyos nasa tao, kaya kasi pag ang Diyos nasa iyo, mahirap pigilan 'yon. No, walang makakapigil doon mga kapatid, no. Ang totoo noon, kahit na si Luther, naalala ko, sinabi niya na kahit ang buong mundo against sa kanya, basta ang mahalaga, sabi niya, nasa biyaya siya ng Diyos. Walang problema, no? Kaya ano po 'yan? Sabi ng Biblia sa atin, lumalago tayo kapag nasa biyaya talaga tayo ng Diyos. Doon ang umpisa ng paglago. Kapag alam mo, may knowledge ka sa doktrina ng biyaya. Yun ang totoo, no? Kaya mga kapatid, may tanong ako. Ano yung kaligtasang tinamo natin? Ano ang dahilan? Bakit tayo naligtas? Dahil, ano po ang reason? Sa palagay niyo po, mga kapatid? Biyaya ng Panginoon. Tama, no? Di ba, tita? We are saved by grace. Ibig sabihin, kaya tayo napunta sa Panginoong Jesus, nakilala natin siya kasi biniyayaan niya tayo ng kaligtasan. No? Siya ang nag-initiate. No? Siya ang tumawag sa atin. Kaya, sino po rito ang naniniwala na siya tinawag ng Panginoong Jesus? Amen. Calling. Di ba, tita? Nakilala natin ang Panginoon, hindi naman sa sarili nating lakas, di ba? Tinawag niya tayo. So, sabi nga po, hindi tayo deserving. Undeserved talaga, no? Hindi tayo worthy, no, para tawagin. Kasi sa totoo lang, lahat tayo ay sinners, no? Pero, kinahabagan tayo di ba? Kaya, yung habag na tinanggap natin, ang ating panalangin, tita, kahabagan din ng iba. Tama ba, no? Kung tayo kinahabagan, kahabagan din ng iba ng Diyos. Kaya, ang ating itinuturo sa mga tao, malaman nila yung habag ng Diyos. No? Ito yung tumatawag sa kanila para masave din sila. Kaya sabi sa atin ng Biblia, si Pablo sabi niya, taglay namin sa aming katawan ang kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin po, kahit magkabi-kabila kami ay napipighati, pero ang sabi ni Pablo, nasa amin ang Panginoon. No? Kahit mahina ang katawang ito, nasa amin siya. Kaya mga kapatid, naniniwala ako sa restoration. No? Di ba bro, may word, babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya tita, ang mga Kristiyano talaga papunta sa glory. Yan ang sabi, no? Kaluwalhatian. Di ba bro? Sabi ng Romans, ang lahat ng pinawalang sala, tinawag niya yon, ang mga tinawag, pinabanal niya. Di ba? May nakalagay na sa Romans 8, basahin natin, no? Yung future, tita, yung future glory. Romans 8, anong sabi mga kapatid? Basahin natin. Romans 8, basahin natin yung basahin natin yung 29 to 30. Okay, ito yung yung sige tita, nakita Ano niyo po. Romans 8, ano po? 29 to 30. 29 to 30, tita. Sapagkat. Sa magandang balita, pakinggan natin. Sapagkat sa mulat Ano natin? ay alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito ay tinalaga niya maging tulad sa kanyang anak. At ang gayon, maging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noon, una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala. Lupit. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Yung salita diyan tita sa King James, Niluwalhati. Niluwalhati, tita, yung word na karangalan. Binigyan ng karangalan. Sa King James, binigyan ng kaluwalhatian. Ibig sabihin, tinaas ng Diyos, no? Yung mga hinirang.
So, may mapapansin kayo sa verse na yan. No? Gusto ko mga kapatid no, maging ito kailangan alam natin to. No? Ito tita yung kukontra sa mga perspektibo ng mga nasa church ngayon, no? Sa panahon natin. Sabi ng Biblia, kaya tayo itinalaga ng Diyos. Sabi po dyan, para tayo ay maging kalarawan ni Kristo. Nakita niyo po? Hindi sinabi na tayo ay para maging church member, para maging relihiyoso. Di ba tita? Wala. Hindi para maging moral o mabuting tao, di ba? Hindi gano'n, no? Mas radikal, no? Mas revolutionary yung sinabi ni Pablo. Ang predestination, ang pagtatalaga ng Diyos sa atin para tayo ay maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So ang goal ng pamumuhay Kristiyano, maging tulad tayo ni Hesukristo. Di ba mga kapatid? Kaya ibig sabihin mga kapatid, ibig sabihin ito, hindi pinag-uusapan dito kung anong status mo sa simbahan, di ba? Ang pinag-uusapan, ikaw ba, sabi rito, no, ikaw ba ay, mayroon ka bang desire na maging katulad ni Kristo? Di ba? Na maging kalarawan ng kanyang anak. Kasi titang sabi ng Biblia, yung mga itinalaga niya na nakilala niya noon pa, itinalaga niya para maging katulad ng kanyang anak, maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Upang siya ang maging panganay sa magkakapatid. So tita, mataas yun, di ba? Mataas na calling na maging tulad tayo ng Messiah, di ba? Mangyayari lang yan kapag may new birth tayo, kapag pinanganak tayo muli, kapag pumasok ang Holy Spirit sa atin at tayo ay mag-grow sa grace, doon pa lang mangyayari. Kaya ang goal, kaya ang may Holy Spirit na pumasok sa atin, kasi ang goal pala ng Holy Spirit para tayo ay maging katulad ni Kristo. Kaya mangyayari lang yan mga kapatid, no? Ako tita kung tatanungin, kailan mangyayari ang pastor kung dispensation to, bro? Sa mga huling araw. Kasi ang sabi ni Juan, may nakasulat, pagbalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya. So, tita, yung panahon na kailangan mag-mature na tayo, no, sa pagkakilala kay Kristo, walang ibang panahon. Ito po yung panahon na yan. Ito po yun. No, wag na tayong maghanap na baka bukas pa, pastor, baka mamaya. Tita, ang pinag-uusapan ngayon, eto. Kasi si Pablo nang ipangaral to, 2,000 taon na. No? Pero ang katuparan nito ngayon. Kasi tita, mas malapit ang second coming ni Kristo ngayon kaysa noon. Kaya nakikita ko yung sign, isa sa major sign na sinasabi ng Bible na itong panahon natin, ito ang panahon ng rapture. Nasa proseso na tayo ng rapture. Kaya mga kapatid, kung tatanungin niyo kung kailan yung eksaktong rapture, pastor, hindi ko alam. Pero nasa panahon na ba tayo ng rapture? Oo. Nasa panahon na tayo ng rapture. Ito 'yon. Anytime. Oo. Kaya anytime, pwede mag-rapture. Kahit mamaya, bukas, walang nakakaalam. Kaya kailangan handa tayo. Kasi ito yung panahon na yun, walang iba. Ito yun. No? So, paano mo nasabing ito yung panahon na yun? Paano mo nasabi? Mga nangyayari. Alam nyo po, Laodicea lang, bro, no? Ang sabi ng Bible, nasa panahon tayo ng lukewarm na Christians. Lukewarm ba ang mga Kristiyano ngayon, bro? Palagay mo. Tita, lukewarm ba? Sobra. Sobra, di ba? Ibig sabihin, nasa panahon tayo talaga ng huling araw. Kasi ang sabi ng Bible, ang mga churches sa panahon ng huling araw, magiging lukewarm. Kaya maraming Kristiyano, tita, wala nang init, no, yung kanilang, kumbaga, yung faith, nag-fade na, napansin niyo po, no, di ba? Pumunta sa church O, wala nang progress, maligamgam na ang pananampalataya, no? So, pag tumingin ka sa church at sa mga leader ng church, mauunsyami ka lang. Kaya ang sabi ng Bible sa atin, kailangan tumingin ka na kay Kristo ng diretso ngayon. Tita, no? O hindi ka na titingin ngayon sa sa churchanity. Kasi ang churchanity ngayon, corrupted na, tita. Makukorrupt ang church, eh. Makukorrupt ang teachings. Makukorrupt ang mga ministro. Makukorrupt ang sistema. Makukorrupt, bro. As in talagang makukorrupt, tita, no? Manglalamig ang maraming Kristiyano. Kasi hula na yan, prophecy na yan. Pastor, anong pag-asa natin ngayon kung ganito ang church, no? Ganito ang sitwasyon? Sabi ni Kristo, di ba? Anong sabi, bro, sa Laodicea? Ako ay, Kumakatok sa labas. Kumakatok ang mga pintuan. Kumakatok dito ang Panginoon kasi nasa labas na siya ng ng church, eh, di ba? Wala sa loob. Wala sa loob. Pero kailangan
kung nasa labas si Kristo ng church, kailangan nasa loob natin siya. Tama ko ba mga kapatid? No? Kasi ang church pala na sinasabi ng Bible, bro, hindi pala yung istruktura. Tama ba, tita? Yung church pala tinutukoy niya, sino po? Tayo, tita. Yung mga tinawag sa biyaya. No? So, ang magdadala ngayon kay Kristo para kumatok ngayon, di ba? Sa mga churches, sa mga mahal natin sa buhay, yung Panginoon na nasa atin, di ba? Kumakatok sa mga maling sistema, di ba ganon? Nagbibigay ng instruction, nagbibigay ng warning, bro. Nagbibigay ng doktrina, nagbibigay tayo ng, di ba, tita? Kahit masaktan yung mga nakikinig. Kasi po, hindi pananabutan natin sa Panginoon, tita, kung hindi natin sasabihin. May sinabi ang Bible na pag nagbigay ako ng warning sa mga tao, sabihin nyo. Di ba? May sinabi kay Ezekiel, bro, ang Diyos eh. Pero pag namatay ang mga tao, pag dumating na yung salot o yung aking paghusga, pero hindi mo sinabi sa kanila, 'di ba? Sabi, sisingilin ko sa iyo yung dugo nila. Kasi hindi mo sinabi, sabi ng Panginoon 'yon. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi ng Diyos kay Ezekiel, pero kung nagbigay ako ng babala, sinabihan mo yung mga tao pero hindi sila nakinig, anong sabi ng Diyos kay Ezekiel? Wala kang pananagutan. Kasi sinabi mo. So, ginawa mo yung tama. Kaya ang mga Kristiyano sa huling araw, tinatawagan talaga tayo na sabihin natin yung biyaya ng Diyos. No? Sabihin natin sa internet, kung nagbablog tayo, sabihin natin, di ba tita? Kapag ang church nakakalimot, kailangan may propeta sa church, no, para magsabi nun. Ang totoo nun kasi ang church na naliligaw eh. Kaya yun ang totoo. Kung yung Israel nga bro naligaw eh. 'Di ba? Baka sabihin natin, paano maliligaw yung church mga Kristiyano nasa loob? May tanong ako, ang Israel ba bayan ng Diyos? Yes. Ang Israel ba church din tinawag? Yes. Naligaw hindi? Naligaw. 'Di ba? So, Naligaw pa, ikot-ikot ka sa ilang. 'di ba tita? Kung yung church na sa disyerto naligaw eh. 'Di ba? Yung church pa kaya sa huling araw naging lukewarm na nga. Kaya mga kapatid, no, sa araw na ito, sa gabing ito, nawa po yung paglago ay kailangan gawin na natin ngayon. Yun mga kapatid, no. Kaya tita, lagi tayong mag-aaral, no? At sasabihin din natin to sa ibang mga Christians kasi paparating na yung king natin. Malapit na po siya dumating, no? Nagpaparamdam na po siya, no? Kaya kailangan handa tayo. Anytime malapit na siyang dumating talaga. Yun ang totoo. Kaya kailangan preparado tayo. Kaya dapat magampanan natin Yung tita, natin. kailangan natin gampanan yung tungkulin po natin. Kasi ang kaligtasan, hindi naman, ang kaligtasan individual, di ba? Individual Oo. kaligtasan. Totoo yan, tita. Pastor, Sige po, ano po, susog, tanong. Hindi tanong. Ang plant in question. Ang Kristiyano ba pwedeng umaattend sa church regularly pero lukewarm? Yes. Oo. Sagutin natin, na eto may nakasulat sa, basahin natin yung basahin natin yung sinabi ni Pablo sa 2 Korinto. Ito, basahin natin. 2 Korinto chapter 13. Okay. Basahin natin yung verse 4 hanggang 5. Ito, ano pong sabi, mga kapatid? Sapagkat siya itinako Sa krus. sa krus dahil sa kahinaan, Tama. gayon may nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Tama. Sapagkat kami naman ay sa Kanya mahihina. Tama. Sa Kanya'y mahihina. Ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. So may sinasabi Nandiyan diyan, sa inyo. may sinasabi diyan 'di ba na nabubuhay tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Yes. So paano 'yan kung yung kapangyarihan ng Diyos ay wala nang ganun? Wala na tayo sa kapangyarihan ng Diyos, no? Doon na magsisimula yung tita, yung panglalamig ng Kristiyano kapag ang kapangyarihan ng Diyos nawala sa puso natin, na-disconnect tayo. Verse 5, anong sabi bro? Yan, mababasa Sino natin. sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Tama. Subukin ninyo ang inyong sarili. Di ba ganyan nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga. Maliban na nga kung kayo ay Itinakwil na. May sinasabi bro na nag-uumpisa sa pagiging lukewarm yung yung pagbaba ng antas ng faith ng tao, no.
sabi rito ni Pablo, nabubuhay kami sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi niya, baka ang kapangyarihan ng Diyos wala sa inyo. Sabi niya sa mga kapatid sa Korinto. Kaya sabi niya, siyasatin niyo ang inyong sarili. Ibig sabihin pala, dapat pala may ano ka rin, ano? Yung faith mo, sinusuri mo din kung, halimbawa tita, nag-church na. Dapat ang mga Kristiyano matalino nagtatanong, yung faith ko ba ano? Tama ba to? Di ba tita? Sinusuri. Dapat meron tayong self-introspection. Di ba tita? Yung, tama ba tong paniniwala ko? Nasa tama po ba yung puso ko? Panginoon, kung nagkakamali ako sa puso, ituro niyo po sa akin. Dapat gano'n ang mga Christians, no? Lagi tayong sinusuri. Imbis na suriin natin yung iba, kailangan talaga, suriin muna natin kung tama yung faith natin. Ha? Kasi tita, marami sa church ang sakit, manita ng iba, no? Pero yung paninita ng sarili, wala. Hindi ginagawa. Kaya, sabi ng Bible sa atin, kung hindi tayo marunong mag-scrutinize ng faith natin kung totoo ba to, ang sabi ni Pablo, siyasatin nyo kung nasa faith pa kayo kasi baka mamaya wala na. Sabi ni Pablo, baka mamaya hindi na pala yung faith na nakakapag-save. Sabi niya, itapakwil kayo, sabi tita, no? Tita, anong sabi dyan sa mabuting balita? May nakasulat po. Ano nga ba yung Malalim dito Ikalawang Korinto 13, verse 5. Okay, tingnan nga po natin. 13 verse 5. Opo. Ikalawang Korinto 13, verse 5. Tiyakin ninyong mabuti Tiyakin ninyong mabuti. kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Tiyakin ninyong mabuti kung kayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Opo. Sige, tita. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumainyo si Kristo Jesus? Mhm. Maliban lang kung kayo'y mga itinakwil. Opo. Umaasa akong makikita rin ninyo na hindi ako itinakwil. Tama, no? Di ba, tita? Opo. So, kung mapapansin niyo po, no, yung sinabi ni Pablo na yan ang realidad dita noon magpahanggang ngayon. Tama ho ba, no? Yung kailangan tayong mga mananampalataya, lalo nang sa huling araw ngayon, tita, no? Kailangan sure tayo na tama yung faith na nasa atin, authentic, 'di ba tita, genuine. Kasi once na ang faith na ito ay sabi nga hindi connected no sa grace ng Diyos, no? Sa kapangyarihan ng Holy Spirit para patuloy tayong baguhin. Sabi ng Panginoon, sabi sa atin ng Bible, baka itinakwil na kayo kung hindi yan ang faith na nasa inyo, no? So, babalik pa rin talaga tayo sa grace ng Diyos. No? Na dumidepende talaga tayo para lumago tayo sa grace ng Diyos. Yun ang totoo sa kanyang biyaya. Kaya, namimiss ko tita yung di ba? Noong araw na, yung evangelism, di ba? Patuloy na ginagawa ng mga church, di ba tita? Kasi ang gusto natin, makakilala by grace through faith ang mga tao. Tama ba? Ginagawa natin yun. So, kailangan ganun talaga hanggang ngayon. No? Kasi sabi ng Bible sa atin, kailangan marinig ng tao ang gospel bago siya makabalik. Kaya, yun ang mission, tita. Kaya ngayon, tita, marami pong nag-evangelize na ngayon. Yun ang totoo. No? Hindi nga lang uso na yung mass crusade ngayon, pero more on small group, di ba, tita, sa internet, ginagawa na. Kasi, kailangan talaga maiparinig na yung grace ng Diyos. Yun po yun. So, hanggang dito tayo, mga kapatid. Tanong po, sharing, tiga PLC po. Pagpipray po, sige po. Sama po na. Sige po. Bro, yun po, yung sagot ko, no? Ang lukewarmness ay pwedeng dumating, mangyari yan sa mga dumadalo sa iglesia. Kasi dito, sa binasa natin, sinabihan ni Pablo yung mga kapatid na suriin nyo yung sarili nyo kung nasa tamang pananampalataya kayo. No? Kasi sabi ni Pablo, subukin nyo. Hindi nyo ba nalalamang si Kristo ay nasa inyo maliban na lang kung kayo itinakwil na. So, ibig sabihin pala, habang naglilingkod ka, di mo alam, lukewarm ka na pala. oo. Dahil dun sa, di ba dun sa
Laodicea. Sabi nga kung nakinig ka pala kay Jebo Bansuelo kanina, Oo, yun yung kan- sabi niyo eh. Mm. Hindi ba? Naglilingkod siya doon, magkasabay pala yun. Na habang ikaw ay naglilingkod, attend ka ng church, kanta ka ng choir, masipag ka doon, pero pwedeng lukewarm ka pala. Mm. Kasi minsan, Pag wala ka ng yung bang compassion. pag-ibig mo, halimbawa, meron ka nakasamang hindi mo trip, parang ayaw mo na maglingkod. O kaya hindi mo gusto yung isang sitwasyon, parang tinatabangan ka na. Selfishness. O parang ikaw napipilitan na lang din dahil obligasyon mo. Mm. Siguro dahil officer ka, kaya kailangan ka itong pumunta doon. Mapipilitan ka na lang, pero yung Napipilitan na lang. nawala yung una mong pag-ibig. Yun, Diba? isa Una, peso. una mong pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, yung sa kapwa mo. Nawala na yung init. Tama. So, nalamig Di, ka na. papasok ngayon bro yung issue, tita, na intimacy sa Panginoon. Tama ko ba? Ang pinakamahalaga talaga, bottom line no, ng pananampalataya natin, ngayon ba may intimate ba kayo ng Panginoon? Di ba, tita? Kasi ang usapin dito, karelasyon mo siya eh. Tama ba, tita? Ang Panginoong Jesus eh. So, kailangan yung intimacy natin sa Kanya consistent, di ba, tita? Kinukultivate, ganun yun, yung relasyon natin sa Kanya, di ba? Kaya kasi Pablo, sinabi niya, no, ano sabi niya dito? Nalalaman niyo, hindi ba ganin yung nalalaman sa sarili niyo na si Kristo ay nasa inyo? Di ba, tita? Bakit sinabi ni Pablo yun? Di niyo ba nalalaman na ang Panginoon nasa inyo? Maliban na lang kung hindi totoo, sabi ni Pablo, di ba? Maliban na lang kung kayo itinakwil na. Bakit sinabi ni Pablo yun, no? Suriin niyo yung faith niyo. Kung si Kristo nasa inyo, kasi kung wala, ano sabi ni Pablo? Baka kayo itinakwil na. Ang lupit, no? Dito, no? Kasi ang pinag-uusapan talaga yung intimacy sa Panginoon. Hindi external na pagiging holy, no, sa labas. Di ba, bro? Ang pinag-uusapan dito nasa iyo ba ang Panginoon? Si Kristo ba nandyan sa loob? Kaya yun ang pinakamahalagang bagay. Yun, mga kapatid. Pag siguro pag isang Kristiyano, yung hindi mo maramdaman yung compassion. Oo nga. Malalaman nung weak ka. Spiritually kasi, di ba? Wala ka na Ito pala yung mga testing ground, no, tita? Pastor. Pastor. Ng iba. Pastor, may tanong ako. Paano kung malalaman na ako ay nanglalamig na? Di ba? Kasi yung practical na tanong, di ba? Ito, tita, practical lang. Wala na tayong compassion sa mga lost, di ba? Sa tingin natin, wala na yung ating sa concern. Na okay lang kung hindi makilala ng kapatid ko si Jesus. Mabait naman na tao yun, di ba? Ganon. Pero pag may Holy Spirit pala tayo, Ate Daisy, lagi tayong nire-remind ng Panginoon na, Rosie, yung kapatid mo, ipag-pray mo. Ganon. Kailangan niya ng Panginoon. Ganon. Ang Panginoon kasi ang gusto niya, masave ang tao sa kasalanan. Kaya, kapag ang Holy Spirit na sa atin, lagi tayong may compassion sa mga lost, sa mga hindi nakakilala sa Kanya. Kaya, hindi yung dapat mawala sa atin, mga kapatid. No? Yung Ate Days, yung ganon. Isa yun sa mga pamantaya na kapag nawala na yung tita, no? Wala na tayong pakialam sa pag-i-evangelize, na ipakilala si Jesus, yung kanyang love sa tao, umpisa na yun na baka may problema na tayo. Baka nanlalamig na, no? Kasi isa yun kung may love ka sa Panginoon, may love ka rin sa mga lost souls. Compassion sa mga tao. Isa yun sa pinakamahalaga. Tanong, Pastor, pag December naman, namimigay tayo ng pagkain, tama ba? Nag-i-evangelize tayo. Ang evangelism, buhay natin yan, tita. Gawin lang. Hindi lang natin yung ginagawa sa loob ng church. Pwedeng gawin mo Yeah. yun, pero wala ka talagang Oo, pwede rin natin gawin, pero sa way na parang obligasyon lang. Tulad na sinabi mo, bro, kanina, na pwede kang gumagawa ng church work na dahil obligation, pero wala kang intimacy sa Panginoon, no? Wala kang connection sa Kanya. Ibang usapan yun, no? Kasi ang cause why we serve the Lord, it is because yung love niya ay nasa atin. Si Kristo ay nasa loob. Kaya the more na saan ka ilid ng Panginoon, ang manifestation talaga nun, authentic na na mabubuting gawa. Authentic na evangelism, authentic na church activities. Kailangan sa panahon talaga natin, authentic talaga No? Hindi yung ginagawa mo lang isang bagay kasi obligasyon lang. Di ba? Ang pinag-uusapan pala, bro, yung love mo sa Diyos, no? Na ang nagtutulak ba sa iyo, yan ba ang leading ng Holy Spirit sa iyo? Yan ba ang leading ng Diyos sa iyo? So kung yan ang leading ng Diyos sa iyo, mga kapatid, wala makakapigil diyan. No? Yan? Legit yan. Kailangan i-honor natin yan. Naalala niyo sa Bible, no, bago ako magtapos, yung si Pablo,
'di ba may instances na ano to, yung mangangaral siya sa Asia. Pero ang sabi ng Holy Spirit sa kanya, hindi, wag kang tumuloy, dito ka. Kumbaga, kung ang pag-uusapan kalooban ng Diyos, kalooban talaga ng Diyos na hindi mo na ipangaral sa Asia ang gospel, di ba? Kundi ipangaral sa Kasi Europe. minsan activity na lang eh. Mm. Hindi So, na, wala na yung ano eh, wala yung kailangan sensitive talaga ang mga Christian sa leading ng Holy Spirit. Kung ano bang dapat na gawin. Ano po ba yung dapat namin gawin, Lord? Dapat talaga may prayer yan eh, no? Dapat talaga may pananalangin yan na ginagawa. At ang hindi dapat pala maalis sa gawain. Walang iba kundi yung ipangaral talaga yung gospel of grace. Hindi yun talaga dapat ang gawin. Yun ang dapat iproklama. Kaya gawin pa rin natin mga kapatid sa taon na to, lalo na ngayong taon na to. Tita, di ba? Na sabihin natin yung sinasabi ng Word of God. Yun. So, ano man ang mangyari, kahit may opposition, kailangan talaga tayuan natin. Kasi sabi ng Bible, bro, no? Dito tayo tumatayo. Di ba? Dito sa biyayang ito. Ito yung gusto ng Panginoon na gawin natin. So, yun. Susog po, wala po, mga kapatid. Tanong? Saan verse yung pastor yung